Eto ay mag-aeroplano na tayo. Cebu City tayo. Nasa University of San Jose Recoletos si Alan Domingo. Alan, good morning kamusta sa mga estudyante dyan? Yes, Igan, magandang umaga. Sa mga oras na ito, medyo maambon dito sa Cebu City at makulimlim ang kalingitan. Samantala, handang-handa naman ang mga private schools dito sa Cebu City sa unang araw ng pasukan ngayong araw. Inaasahan din na lalong bumibigat ang daloy ng trapiko dahil madagdagan na naman ang mga estudyante na papasok simula sa araw nito. Samantala dito sa University of San Jose Recoletos, wala pang mga guro at mga estudyanteng pumapasok, pero inasahan maya-maya lamang ay dadagsa na mga ito. Ang USJR ay may tinatayang 15,000 na population. Alas 7 ngayong umaga ang kanilang flag raising ceremony. Handa na sila sa K-12 program na ipinatupad ng DepEd. Katulad din ng mga public schools, mailalim din ang kanilang mga guro sa naturang training sa K-12 program. Bagamat nagpatupad ng bahagyang increase ang mga private schools dito, nanatili pa rin ang kanilang mga enrollees. Mataas ang percentage sa kanilang mga enrollees. Sa mga araw na ito, Igan, sa kanilang pagbubukas ng kanilang klase, mahigpit naman ang seguridad na ipinatupad ng Cebu City Police Office para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Yan ang latest mula dito sa Cebu City. Back to you, Igan. Maraming salamat, Alan Domingo. At sa punto pong ito, alamin natin ang lagay ng trafiko sa ilang pangunahing kalsada at kung may binahabang lugar sa Metro Manila Care Traffico. Makakausap natin si Ginoong Jude Trinidad ng MMDA Metro Base. Jude, good morning! Good morning po. Hi Jude, kamusta ang traffic dyan sa lugar na malapit sa mga eskwelahan? Nagkakakumpul-kumpul na ba? Medyo meron pong po na build up po ng mga konti dito sa Milano po sa may southbound ng Cubao area. Lalo po nag-i-start na po dito sa may pagbaba po ng Kamuning flyover towards po to ng Monte de Piedad. Basically po dito sa may service road po area. Yung Aurora Tunnel naman po na towards din po ng southbound din ng southbound din po ay nagkakaroon na rin po ng mga pagdami po ng mga sasakyan. But paglagpas naman po noon going southbound, so maganda naman po ang daloy ng trapiko. Okay, itong mga roads that you've mentioned na medyo nakakaranas na nga ng pagsisikip ng trapiko, meron ba rito mga binaha dahil sa pag-ulan nitong magdamag? So far ma'am, wala ho kami reported na binahang area po sa the whole Metro Manila po. Okay. So, kamusta naman yung mga aksidente? Wala naman tayo na itala dyan. For the past 8 hours, ma'am, minor naman po, iba namang aksidente, meron mong hindi naman po ganun kabigat po ang mga nakita na po. Kamusta naman pagkakadeploy ng MMDA ngayong araw? Nagdagdag ba kayo ng mga tao because nga sa aasarating traffic because of the college students coming in? Yes, ma'am. Actually, ma'am, naka-full blast po yung ating mga kasama po namin as early as 5 o'clock in the morning. Na po, ma'am, naka-deploy na po yung sila up to 6 o'clock. Ibang Metro Manila, especially po yung mga malalapit po sa schools po. Alright, maraming salamat sa Jude Trinidad ng MMDA Metro Base and good morning sa mga MMDA na nagabantay na ngayon sa kalsada. Good morning, ma'am. Traffico. Samantala, makibalita naman po tayo sa NDRRMC mula naman kay Undersecretary Benito Ramos. Yusek Ramos, good morning po. Connie, magandang umaga sa ating mga... Mga ngamusta lang po kami dun sa pagbabantay ninyo sa inaasahang bagyo. Sa papasok po, si Butchoy. Connie, hindi lang dito ang binabantayan natin itong low pressure area na nandito ngayon sa Celebes Sea ng Mindanao. Ito ay binabantayan din natin yung pagpasok nitong bagyo galing sa Palau Republic. Kaya malakas ang pag-uulan dito sa Central Mindanao. Bali 5 na probinsya itong apektado na ngayon, Connie. Opo. 2 ang namatay na na-recover natin kahapon doon sa Sarangani, probinsya ng Glan. So, Connie, ang mga apektado nito ay yung Bukidnon, Sarangani, North Cotabato, Maguindanao at saka Sultan Kudarat na probinsya sa Mindanao. Yusek, kakamustahin lang namin kasi meron na palang search and rescue operations po doon sa mga nawawalang mangingisda. Opo, at meron na isa na hindi pa makita. Ito ay doon sa kalumpang ng Jal Santos City. Kaya nandyan yung Navy at saka Coast Guard natin at yung Office of Civil Defense sa Region 12. So isa na lamang po ang nawawala? Isa lang nawawala, Connie. Out of ilan po sila? Ilan po yung mga ngisda ba na nauna pong pumalaot?
Connie, ang nito na rescue natin kahapon ay Bali 40. Nandito na lahat yung mga pangalan alive. Isa na lang hindi makita. Kasawian palad ay 2 ang namatay. Alright, so ngayon po ang mga lugar para hulang din sa kaalaman ho ng ating mga manunood. Paulit lang po ano yung mga lugar po na mahigpit nating minomonitor sa ngayon pa lamang po. Connie, 2 na munisipyo dito sa Bukidnon, yung Lantapan at mismo yung capital town ng Malaybalay. Yan ang apektado. Dito naman sa Sarangani yung 7 na municipalities dito, yung Kiamba, Maasim, Maitom, Glan, Malapatan at saka yung Alabel. Yung nakikita ko kasi namin sa video ngayon, may rumaragas ho na parang flash flood po ito no, mula sa bundok sa Sarangani. Ganyan pa rin ho ba hanggang sa mga oras na ito ang lagay po doon? Tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan na ako dahil dito sa low pressure area na nandyan sa Celebes Sea. Kaya tama ka, yung ito nakikita sa screen, ito yung tubig ulan galing dyan sa bundok. Boundary po ito ng Davao del Sur at saka yung Sarangani. Okay, may mga nakikita rin po tayo na inililikas no, doon sa may banda po ng lugar ng Sarangani. Ilan ho ang barangay na sinasabi po natin ngayon na kailangan ng tulong para ho makapanawagan din tayo kung may mga gusto hong magbigay ng tulong? Connie, dito sa Glan ay 3 yung hardest hit. Kaya nandyan kahapon yung governor mismo, si Miguel, Governor Miguel Dominguez, at yung mayor ng Glan, si Victor James Yap. Hindi yung James Yap ito na basketballista. Victor James Yap ito, Connie. Nakikita natin sila kahapon na tumutulong dyan sa emergency response unit ng provincial. So, ilang pamilya ho ang na-relocate, na-evacuate na po? Kasi nakikita namin sa video na grabe ho yung mga pinsalang dinulot din sa kanilang mga tahanan dyan sa Sarangani, sir. Abot ito ng 320 families, Connie. Alright. Naku, makikibantay po kami at good luck po sa inyo pong efforts din dyan. Maraming salamat po sa inyo, Yusek Benito Ramos, para sa update na yan. Maraming salamat din, Connie. Good morning. Saan ba yun? Ano? Oo nga. Ang dami palang pamilya talaga. Hindi lang, kasi siyempre natin nararamdaman, of course, dito sa Malayo Metro tayo. Manila, malayo tayo. Pero Madalas sa Mindanao. ang daming mga pamilya affected. 300 families. No, sa Sarangani pa lang yun. Siguro concerned din ang kanilang congressman. Yes. Oo. Di ba? Congressman Manny Pacquiao. Oo, yun nga. At samantala kabado naman ang mga taga Paco Elementary School sa Obando, Bulacan. Ngayong napapadalas na naman ang mga pagbuhos ng ulan. Paano ba naman kasi kahit hindi masama ang panahon, lubog sa baha ang kanilang paaralan? Naroon si Susan Enriquez, Ate Sue. Good morning, Susie. Good morning, mga kapuso. Dito po tayo sa Paco Elementary School sa Paco, Ubando, Bulacan. At kung makikita nyo sa may likuran ko, ito po. Wala ang ulan dito ngayon. Ano? Hindi ko lang alam kung umulan kahapon, yung mga nakalipas na araw. Pero kung makikita nyo, may tubig ho dito. Pero mukhang itong tubig na ito matagal na. Parang stagnant water na ito dahil malabo na siya. Actually, kulay brown na yung tubig. At mukhang ito yung talagang hindi na mga natuto yung tubig dito sa Ubando, Bulacan. Dahil ito po yung talagang, sabi nga, parang nakasanayan na ng mga taga-Ubando na hindi na sila inaalisan ng tubig baha sa buong taon. Kaya ngayong araw po ito, yan yung medyo problema ng mga estudyante papasok. Alas 7 po ng umaga, nakatakda dumating dito yung mga estudyante. Kaya tayo po ay magbibigay ng serbisyong totoo para sa mga estudyante ng Paco Elementary School. Meron ho tayong gagawin paghigop ng tubig dito ho sa kanilang harapan mismo. Actually, hindi sila makakapag-flag racing dahil yung pinaka-compound nila na parang pwede sana tayuan ng mga estudyante sa flag racing. Ito po yung may mga tubig pa hanggang sa mga oras nito. Bahagi pa rin ng ating servisyo to. Magkakaroon po ng inspection dito ang kanilang municipal doctor para ho doon sa mga estudyante natin at mga guro. Maturuan sila kung paano makakaiwas sa sakit na dengue dahil yan po ay maaari idulot kapag may mga stagnant water gaya ng nakikita ninyo sa inyong mga TV screen. Siyempre, bahagi pa rin na ating servisyo totoo. Magbibigay po tayo ng breakfast, sandwich para sa mga estudyante at 100 school supplies para po dito sa mga estudyante ng Paco Elementary School. So sana po samahan ninyo kami sa ating pagbibigay dito ng servisyo totoo sa mga estudyante ito ng Paco Elementary School dito sa Ubando, Bulacan na talaga namang taon-taon hindi nawawala ang kanilang problema sa tubig baha. Mula po rito sa Ubando, Bulacan, back to studio po tayo. Alright, maraming salamat, Susan Enriquez. Samantala, darito naman ang balita, kaugnay pa rin ang kontrobersyal na desisyon sa bakbakang Pacquiao versus Bradley. Hanggang ngayon, usap-usapan pa rin po ang pagkatalo ng ating
pambansang kamao Manny Pacquiao sa desisyon. Ayun, wag daw kalimutan yun. Natalo sa desisyon laban kay Timothy Bradley Jr. Hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa Amerika. Nasa front page, dakilang pahayagan sa Amerika,